Guys, ang pagiging isang content creator ay hindi ganun kadali. Madali lang siyang banggitin ang isang content creator or isang vlogger. Pero mahirap gampanan ang mga pagsubok na binibigay ni Meta. Kasi hindi tayo basta-basta makaka-income. Tayo ay mag-a-upload ng isang video, akala natin makaka-income na tayo, hindi. Kasi kahit mag-viral pa yung isang video natin, hindi pa naman tayo makaka-income niyan kung hindi pa tayo ma-monetize. Kailangan ma-monetize tayo bago tayo magka-income or bago magka-earnings. Kaya sa mga baguhan dyan, kagaya ko, nafe-feel ko yung nafe-feel nyo. Kaya, syempre mayroon na tayong pinuhunan dyan. Pinuhunan natin yung ating sarili. Pinaghandaan natin yan. Pinagsikapan natin yung mga ginagawa natin, mga video, mga live video natin, yung mga ina-upload natin. Kaya isipin natin ng mabuti kung tayo ba talaga ay residido na magpatuloy o umalis. Kasi kung piliin natin ang umalis, tayo rin talaga ang lugi, guys. Kasi si Meta kasi system yan siya. Kaya wala talaga tayong laban sa kanya. Mas mabuti na rin yung magpatuloy lang tayo. Kung tayo ay napapagod, pwede naman tayo magpahinga talaga kung hindi kaya ng ating katawan na gumawa ng mga content. Huwag lang talaga tayong tuluyan mahuminto. Kasi malay natin, bukas, bibigyan na tayo ng content monetization na yung bagong tools niya. O diba, mas maganda na rin yung magpatuloy lang tayo kaysa tuluyan tayong huminto. Kasi pag tuluyan tayong huminto, matutuwa yung mga taong nagda-down sa atin. Yun ang kaligayahan ng mga taong nagda-down sa ating ginagawa. Kaya dapat patunayan talaga natin na kaya natin ang ating ginagawa. Ipakita natin sa kanila na ang ating ginagawa ay may patutunguhan. Hindi lamang yung nagsasayang tayo ng ating oras. Kasi yun talaga ang iniisip ng iba, na nagsasayang lang tayo ng oras. Tayo ay nagpapakyut lang. Sasabihin nga ng iba, palagi tayo nag-upload ng mga picture. Sabihin nila, uy, palagi naman yan siya nag-upload ng mga pictures, palagi nagpapakyut sa Facebook. Hindi kasi nila alam na yun ang activity sa Facebook, na palagi tayo mag-upload. Yan ang gusto ni Facebook, na mag-upload tayo consistently. Dapat nga oras-oras. Ang maganda kasi pag hindi pa tayo na-monetize, magpapansin tayo kay algorithm. O nabubulol na ako, di ba? Kasi yan ang gusto ni algorithm. Magpapansin bago tayo ma-monetize. Kailangan mapansin tayo ni algo bago tayo mabigyan niya ng tools. Kaya tayo nag-upload ng, ang maganda nga, after 1 hour pwede na tayo mag-upload. Wag lang natin sunod-sunurin. Kailangan bigyan talaga natin ng interval. Mga 1 hour ang pinakamababa na oras. Kung kaya mo mag-upload ng after 1 hour, upload ka na naman. Kahit ano lang i-upload natin. Ang content natin dito na dapat i-upload, photos, text post, long form video, at saka reels. Ayun ang i-upload natin para tayo mapansin ni algo. Ako, mayroon na akong tools sa profile account ko. Star pa lang at saka bonuses.
Pero yun, inaalagaan ko rin yung tools na yun. Palagi ko naman ina-uploadan yun ng mga picture. At saka nag-upload din ako doon ng reels at saka long form. Para ma-invite ako sa content monetization, yung bagong update ngayon ni Facebook. Yun lamang guys. For today's video, thank you for watching. God bless us all. Bye-bye. See you on my next video. Laban lang. Laban Japan. Bye.